Kaninang umaga pagising ko, bumaba kagad ako at eto namang pusa ay panay ikot nga sa paa ko. Gusto na sigurong lumabas kaya ayan, binuksan ko na kagad yung pintuan dahil alas 6 naman yan ng umaga para naman makalabas siya. Hindi ko talaga alam mga mi kung kanino nga pusa to. Bigla na nga lang pumunta dito sa bahay at dito na nga siya tumira. Kaya medyo mabait naman tong pusa kaya hinayaan ko na siya dito sa bahay. Para din mawala nga yung mga alaga ko ditong mababait at sobrang bait. Ayan, kinitkit na nga pati mga damit namin. At maya-maya lang, mga alas 8 ng umaga, dumating nga itong kapatid ng asawa ko at yung asawa niya. Meron silang dalang langka. Kaya pinapak na namin yung dala nilang langka kasi medyo matagal na din kami hindi nakakain nga na hinog na langka dahil nga mahal nga dito sa Ormoc. At yung buto naman ng langka inipon ko dahil nga masarap nga yun ilaga. Bandang tanghali naman, fast forward na tayo, inutusan nga pala kami ni mama. Pumunta nga dito sa May Robinson dahil nga bibili kami ng Quaker Oats, gatas at saka yung ice cream. Kabubunot lang kasi ng ipin ni mama kaya kailangan na muna niya, hindi muna siya kakain nga ng matigas at yun lang munang oats yung kakainin nga niya. Kaya pagka-parking nga ng motor namin ay agad kami ditong pumasok at eto nga yung nakita ko guys, meron na palang ganito nga sa loob ng Robinson. So sobrang tagal ko na talagang hindi nakapasyal kaya hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari nga sa mundo, Cheris. Kaya napabidyo na muna ako dito sa tabi dahil nga ipapakita ko nga to sa anak ko. Kung meron lang talagang budget, ipapasyal ko talaga yung mga anak ko dito dahil marami nga ditong magandang tanawin. At pagkatapos ko naman doon mag-video ay pumasok agad kami dito sa may grocery at kumuha pa nga ng basket etong asawa ko. Akalain mo naman mayaman, maraming bibilhin, 3 piraso lang naman. Nung una nga namin kinuha etong ang Quaker Oats, pagkatapos etong Fogivar at kumuha na rin kami ng condensed na ipapartner nga ni mama doon sa Quaker Oats. At pagkatapos naman namin nagbayad ay pumunta naman kami dito sa pharmacy dahil nga bibili din kami ng gamot ni mama para naman makainom nga siya ng gamot. Pagkatapos bumili na rin kami ng ice cream at bumili na rin kami ng maiulam nga namin ngayong tanghalian dahil kaninang umaga hindi nga ako nag-almusal dahil nga nabusog talaga ako sa langka. Kaya ngayon ay sobrang gutom ko na talaga kaya nagmamadali na nga ako magluto pang tanghalian namin. Hinugasan ko na kaagad ditong karning manok at hahatiin ko nga to. Yung kalahati naman dahil nga 1 kilo to, yung kalahati i-adobo ko para mamayang hapon at yung kalahati naman isasabaw ko nga para ulam nga namin ngayong tanghali. Kung napansin nyo, nakamusot nga ako dyan dahil sobrang gutom ko na talaga niyan. At sobrang pagmamadali ko nga, hindi ko na naipakita sa inyo. Very simple lang naman tong pagkaluto ko at alam ko na alam nyo na rin kung paano nga ito lutuin. Yung kalahati naman, i-marinate ko na dahil nga hindi nga naka-under itong ref namin kaya minarinate ko na para naman hindi masira kasi mamayang hapon ko pa ito lutuin. Pagkaluto ko naman ng ulam, ayan naghaing kaagad ako at sinabihan ko si Cheryl na tawagin niya yung mga ate niya dahil nga nandun nga yung mga ate at kuya niya kina mama naglalaro. Pagkatapos ko naman maghaing, tinawag ko na yung asawa ko, nakakain na kami at hindi ko na hinintay yung mga anak ko dahil nga sobrang gutom ko niyan kaya kumain na ako. At sa sobrang gutom ko nga, yung plato ko lang yung nilagyan ko ng kanin. Hindi ko na nalagyan yung plato ng asawa ko ng kanin. Ganyan talaga ako guys, kapag nagugutom talaga ako, talagang nanginginig yung katawan ko. Nagsimula lang to nung nagkaanak nga ako kaya hindi talaga ako pwedeng malipasan ng pagkain kasi nanginginig nga yung katawan ko. At yan lang muna for this video. Thank you for watching.